Good morning sa mga barako. Good morning, bro. Good morning. Daniel, John Lloyd. Grabe, ang gagwapo ng nasa likod. Palapakan natin. I'm really happy personally to see more men. Okay, more men are being touched by the Lord. Ito yung mahalaga ngayon. Especially right now, yung mga kalalakihan are being distracted, di ba? Mga bagay na patuloy na winawasak because of, di ba? Yung sistema na hindi maganda. Okay? Nai-involve tayo kung saan-saan. Actually, pag ganito kasi, ganito, pagdating sa lalaki, parang pagdating sa Lord, pagdating sa Lord, parang sounds corny, no? Parang pagdating sa mga bagay na mabuti, parang nakakabawas ng angas, no? Parang gano'n, no? Parang pag lalaki ka, tapos pupunta ka sa church, may dala kang Biblia, parang nakakabawas ng angas, no? Yun yung ano, no? Pero, the thing is, yung mga bagay na pinagmamalaki natin, yung mga bagay na hindi natin kinahihiya, yung pa yung mga bagay na magwawasak sa atin, tama? Ako, maniwala kayo sa akin, marami po dyan, may mga iba dyan ngayon. I'm talking to the different parents na nandito. I'm telling, hindi ko na po isa-isahin yung mga kabataan that really involved at hindi rin talaga maganda yung nangyayari. Okay? Kung mag-aangas tayo, siguraduhin ninyo, yung angas nyo may kapupuntahan. Amen? Hindi lang yung angas, marami kang chicks, di ba? Hindi lang yung angas, gwapo ka. No, I'm not trying to guilty you, but the thing is, yung angas natin dapat magbubunga lang maganda sa atin. Una-una yung angas, yung pagkatakot kay Yahweh. Diba? The fear of the Lord. That's yun yung angas na ina-expect sa atin ng Panginoon. Kasi karamihan sa mga angas na gusto natin, pinapahamak tayo. Amen? Yung ba yung gusto nyo? Hopefully, sana wag, no? Ang totoong lalaki, di ba? Yung alam mo yung pogi, di ba? The presence of God inside. Yan ang ibig sabihin ng pogi. Or do not lose your heart. Okay? Sa Tagalog, huwag tayong mapanghinaan ng loob. O huwag tayong masiraan ng loob. It's a timely message sa atin ngayong umaga. With everything, as you all know, huwag na tayong lumayo sa ating pamilya pa lang, di ba? And right now, ngayong oras na ito, we're going to discuss what caused us to lose our heart. What caused us na mapanghinaan tayo ng loob. Marami naman talagang hindi magandang nangyayari sa buong mundo araw-araw. Tanda na, bahagi ito ng consequences na dulot ng tao sa kasalanan. Okay? Kaya sinabi ko, marami naman talagang hindi magagandang nangyayari sa buong mundo araw-araw. Bahagi ito ng consequences na dulot ng kasalanan. Next. Dahil dito, sinabi ni Pablo na dumaraing ang sanlilikha dahil sa matinding hirap. Kahit tayong mga Kristiyano, dumaraing din. Mahirap ang buhay, Kristiyano man o hindi. Tama? Are you agree with that? Either you are inside the church or outside the church, ito yung reality, sabi ni Paul. Dahil dito, di ba sabi ni Paul, dumaraing ang sanlilikha dahil sa matinding hirap. Kahit tayong mga Kristiyano, dumaraing din, mahirap ang buhay, Kristiyano man or hindi. Okay? Ito yung reality, what caused us to lose our heart. Okay? Sana kung magaan lang, pero paano kung mabigat na? Diba? Sana kung magaan lang eh. Paano kung mabigat na? Buti sana kung paminsan-minsan lang. Paano kung sunod-sunod na? Diba? Buti sana kung paminsan-minsan lang, paano kung sunod-sunod na? May problema sa pera, tapos namatayan pa. May nakaaway pa, tapos nakagawa ulit ng malaking kasalanan, tapos sunod-sunod, ang kailangan mong kausapin, kailangan mong tulungan. Overwhelming na to. Ano ba to? Sunod-sunod na, hindi ko na kaya Mary Ann. Hindi ko na kaya Daisy. I'm about to quit. Diba? Totoo, seryoso. Alam mo right now, your face, your eyes cannot lies kung ano ang nangyayari sa atin inside right now. Some of you are losing heart, your faith are getting down, and this is what looks like. Look at the girl. Or look at the girl, di ba? Parang, I want to give up. Okay? Next, please.
ang layunin ng paksang ito, gusto nating malaman kung ano ang sikreto ni Pablo, kung bakit sa kabila ng mga hirap na nararanasan niya, na mabibigat din, sunod-sunod din, at nasasabi pa rin niya na, therefore, we do not lose heart. So we always of good courage, okay? Despite of all, si Paul was a man of God in the New Testament. And after all of the series of challenges and obstacles sa buhay niya, sa kabila ng lahat, ito yung sinabi ni Paul. Okay? Therefore, we do not lose heart. So, we always of good courage. Okay? Hindi ito basta-basta more positive thinking lang. Hindi ito basta-basta more positive thinking lang. Di ba tayo, di ba? Pampa-good vibes lang. Hindi ganun eh. Pampa-feeling good Christianity lang. No. This is something behind that. There's deeper than that. Na positive words or positive vibes. The problem kasi sa atin, mga Christian, the reason we feel weak, we feel empty, especially if you're a Christian, especially if you're a believer of Christ, and you don't have the scriptures, you don't have the Word of God over your life, intentionally. Saan ka kakapit? Anong panghahawakan mo? Anong laban mo in this world that we have? And si Paul, despite of all, kumaga, itong sinabi niya, bunga ito na mahigpit na pagkapit sa salita ng Diyos. Mahigpit na pagkapit sa salita ng Diyos. Saan tayo nakakapit? Saan tayo nakasandal? Saan tayo nakabase? Your hope, your anchor of faith, saan siya naka-establish? Paul was firmly in the scriptures, in the Word of God. Kaya hindi siya aayaw sa pinapagawa sa kanya ng Lord. Kaya nananatili siyang naglilingkod sa mga kapatid niya kahit matigas ang ulo. Amen? Look at Paul. Walang kaisipan si Paul na tumigil. Walang mag-quit. May hinagap man na iisipin ni Paul, I want to quit. No. Di ba? He know the truth. Di ba? About the faithfulness of God, the Word of God, the authority of God's Word, the life that he had in the Scriptures. Dahil dyan, kaya hindi siya hihinto kahit mahirap. Sa atin, di ba, wala lang masuot. Konting ulan. Di ba, konting ganito, ganyan. Hindi ko feel magsimba ngayon. Yun pa lang, ang kalaban mo, sarili mo pa lang, ayaw mo na. But look at Paul, kahit mahirap, wala sang balak tumigil. Mabilis tayong mapanghinaan ng loob. Mabilis tayong mawalan ng pag-asa. And that's why malaki ang ginagampanan ng iglesia, ng church, to guide us, to enlighten us. Amen? Dapat talagang magkaroon ng pagbabago ang perspective natin sa pagtingin o pag-evaluate sa mga hirap na nararanasan natin. Okay, ngayong umaga, next please. Ngayong umaga, okay? Please, next. Okay. 3 dahilan kung bakit hindi dapat panghinaan ng loob. Okay? Guys, itong topic is really important. Bakit? Kagaya na sinabi ko, a lot of people right now are so stressed. A lot of people right now are, diba? Ngayon, sariwa pa yung mga lindol sa Visayas. Right now, yung bayan ko sa Davao, I'm from Davao. Right now, sa lugar kung saan talagang wasak, kung yung mga bahay na talagang matitibay, magaganda na pinaghirapan for how many years. And hindi pa nga tapos yung issue about the government, yung issue kay baga ang daming overwhelming na nangyayari sa bansa natin. And dahil sinabi ko, always connected ito sa spiritual aspect natin. Ano ang magiging bahagi natin? Ano ang paghahandang gagawin natin bilang iglesia, bilang church, bilang individual, bilang tagasunod ni Kristo. As a believers of Christ,
we need to understand, this is not our home. This is not our home. Tayo po ay, when you are followers of Christ, heaven is our real home. Amen? And we are looking forward to that. We are not home kung saan, sa mundong ito, magkakasakit tayo. Kaya sinabi ko, manghihina tayo. Everything is not perfect. Everything is not perfect. Because we are not home yet. Pero sinabi naman sa salita niya, dito sa mundo, di ba? Magkakaroon kayo ng kapighatian. Pero laksan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko lang sanlibutan. Ito yung buhay natin. Alala nyo, ito lang yung buhay natin. Ganyan lang yung buhay natin, yung ballpen sa dulo. Yan lang yung buhay natin. Ganyan lang sa kaikli. Imagine mo, ganyan lang kaikli yung buhay natin. At ang kapalit niyan, ito na. Ito lang kapalit natin. The reason Paul, ang dahilan si Paul ay hindi napanghinaan ng loob. Walang balak tumigil. Walang balak mag-give up. He don't lose heart. Alam niyo kung bakit? Lahat ay temporary lang sa kanya. At hindi siya nakatingin sa mga bagay na pansamantala lamang. Ito lang yung buhay natin, oh. Ito lang yung buhay natin. And after that, ito na yung kapalit. Ngayon, the thing is, anong ginagawa mo in this short life that you have? Tama? It's a matter of decision, di ba? You need to decide. Sa mga simpleng bagay, hindi natin nakikita at napapansin, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Marami siyang ginawa sa buhay natin. Ako, hindi ako magsasawa na i-testify yung journey ko sa Morong. How God is so good sa buhay ko. Pumunta ako ng Morong 3 years and a half ago. Na pumunta lang ako sa Morong is ang dala ko lang motor ko at yung asawa ko. I have no idea about Morong. Tapos yung property, pinahiram lang sa amin for just 1 year sa Tupas. After 1 year, we need to go kasi gagamitin lang yung property. At ang lugar na doon, kasala yung 10, walang CR, walang kuryente, walang tubig. Ang init, ganitong oras, nag-service kami, walang sound system. Ang sound system lang parang robot na 250 pesos lang. Alam ko magmadali magsalita kasi malulobat agad. Pagod na pagod ako pagkatapos kasi malulobat agad yung speaker na 250, hulugan pa. Di ba? Grabe. Marami ngayon mga kabataan nagkakaroon ng identity crisis. Kasi ako, especially pag ang edad mo is 22 pataas. Alam mo yung identity crisis, unang-una, ano yung career ko? Anong profession ko? Ang pinaka-worst yung identity crisis towards kung lalaki ako or babae ako. O may mga ganun na, hindi lahat na nag-gym lalaki. May mga ganun na, I mean, this is the crisis, critical crisis na nangyayari sa atin. Even kabataan, nawawalan ng purpose. Tumatanda na ako, parang anong plano ko, anong susunod na gagawin ko. Parang yung mga iba kong kaibigan, yung mga kapitbahay ko, parang okay na sila, parang paano yung future ko? Paano ako? Tapos yung iba naman, laki ng problema, ako na lang walang love life. Parang bakit ganun laging love life, ano? Ako na lang yung walang love. Tapos yung iba naman, ang dami naming utang, akinsin na naman, hulugan na naman. Tapos katapusan, kuryente na naman. Ang daming mga bagay nagkukos sa atin ng napanghinaan tayo ng loob. During the earthquake, during the flood, alam mo yung mga tao, alam mo, lumilindol, di ba? Tapos baha. Tapos alam mo, nagiging maka-Diyos. Diyos ko, Jesus! Help! Tabang! Pero nung inimbitahan si church, di ba? Parang, oy, busy pa ako eh. Ang dami kong gagawin eh. Tapos yung isa pa sa building, di ba? Nasa pinakatok-tok sila ng building. Hindi ko alam kung mga construction grabe, siguro iba doon, mga malakas mag-ano. Tapos, grabe, Lord, tabang! Di ba? Pero, di ba, gusto mong pumunta ng langit, pero ang church na kay lapit, hindi ka makasaglit. Di ba? Nagiging ano ang mga tao pagka may nasa peligro na. Eh bakit hindi yung okay yung buhay mo, ayaw mo tumawag sa kanya? Di ba? Pero pag nagkagipitan na, may Diyos ka lang kilala. Eh paano kung, why do you call me Lord but you don't obey me? Bakit mo ako tinatawag na Diyos?
Oh, Lord, pero hindi mo naman ako sinusunod. Pero malayo ang puso mo sa akin.